Itinuloy ng Grupong Manibela ang ikalawang araw ng tigil pasada ngayong Miyerkules. Sinimulan nito kahapon at magtatagal hanggang bukas. Nitong Martes, naging pahirapan ang pagsakay ng mga pasahero sa ilang bahagi ng mga lungsod ng Quezon, Parañaque, Las Piñas, Caloocan, Marikina at Maynila. Ayon sa Manibela, 80% na ng Metro Manila ang naparalisa dahil sa kanilang transport strike na layong konderahin ang tila pagiging bingi ng pamahalaan sa kanilang mga hinaing. Nakipagdialogo tayo nung mga panahon na nandiyan dyan si Secretary Vince Dizon pa ng DOTR. Pero ho, yung lahat po na napag-usapan noon, wala pong nangyari ni isa, wala pong nasolusyonan kahit isa. Sumunod kami doon sa sinasabi po nila na magpa-inspection kami ng sasakyan. Dapat roadworthy lahat ng mga jeep ng Manibela. Kumuha kami ng insurance pero yung mga dokumento po namin nakatambak lang. Di po nirehistro, pinagastos na kami. Ngayong hindi pinroseso yung aming mga rehistro, pinagmumulta kami kasi hinuhuli kami. Ang tinig ni Mar Valbuena, National President ng Manibela. Kabilang din sa reklamo ng Manibela ang pagtanggap ng payola ng ilang matataas na opisyal ng Land Transportation Office na nakumpirma mismo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Agad naman nila itong inaksyonan matapos magsumbong ang grupo ni Valbuena. Dalawang regional director na nanghihingi ng monthly sa mga transport group. Yun po ito, inaksyonan po namin kaagad. Sinampahan po ito ng kaso sa ombudsman. May recommendation po kami dito na i-relieve na. Meron sinabi ang Manibela na isang enforcer namin na yun nga, ginigipit sila. So, antimano po last week, nirelieve ko rin po last Friday. Yung regional director nga ma'am, 7,000 kada buwan eh. Tapos ini-istikeran niya. Ang tinig ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao, pinuno ng LTO.